nasa House of Representatives na ang aming mga kasama sa Bunyog, sa pangunguna ng aming National External Vice President, si Engineer Maria Belinda Siballa. Yan po nakikita nyo pumipirma. Yan po, yung nakikita nyo sa picture na pumipirma, siya po ang aming National External Vice President ng Bunyog. Nandun po siya ngayon sa Kamara kasama ng iba pang grupo. Nagpa-file na po sila ng impeachment complaint. Mamaya, hintayin nyo po yung live streaming ng actual na pagpa-file. Pero basta po ngayon, binabalita ko sa inyo, alas 7 ng umaga, nandun na sila sa loob ng compound ng batasang ng batasan. Yun na nga yung nangyari, ang gulo-gulo na ng Korte Suprema eh. 'Di ba dati sabi nila February 6. Tapos doon naglabas sila ng desisyon ng isang araw. Nung January 28, naglabas sila ng desisyon, bago na naman. Ano daw? Lalabas January 14. Mga kabunyog, kaya ano ito? Ang nangyayari dito, magulo yung mga ruling ng Korte Suprema. Dati February 6. Di ba naglabas sila ng original decision noong July 25? Yung original na decision, ang sabi nila doon, by February 6, pwede na uling mag-refile. Pagkatapos ngayon, itong linabas na desisyon ng isang araw, yung decision sa motions for reconsideration, ang sabi naman ng Korte Suprema, ang session days ay calendar days. So napaaga, January 14. January 14, pwede nang mag-file. O kaya ngayon, pagbukas ng House of Representatives ngayong umaga, agad-agad nag-file na ang Makabayan Bloc, ang Magdalo magpa-file na mamaya, ang Akbayan. Ang Bunyog nauna-una na, kasama ng Makabayan Bloc at ng iba pang civil society. Alas 7 ng umaga, nandun na yung aming mga kagrupo. Yang nakikita nyo nagpipirma dyan, ang aming National External Vice President yan, si Engineer Maria Belinda Siballa. Kaya proud po tayo na ang Bunyog ay kasama sa mga unang-unang nag-file. Ngayon, mamaya may press con ipapanood ko sa inyo yon. Hindi, may press con po. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito yung tanong po, bakit napaaga? Dapat February 6. Yun nga rin po yung alam natin noong una. Kasi yung unang desisyon ng Korte Suprema nung nilabas nila yung July 25, 2025, ang sabi nila February 6. Pero naglalabas na naman sila ng final ng desisyon nitong January 28. Yung desisyon yan sa motions for reconsideration. Ang sabi naman ng Korte Suprema, yung 1-year ban, ika-count yun, mapapaaga kasi calendar days na ang ginamit ng Korte Suprema. Calendar days. Ang ibig sabihin ng session days daw, sabi ng Korte Suprema, calendar days. Dahil calendar days, January 14 ang pinaka-maagang pag-file. Baka naman kung magpa-file pa tayo sa February 6, baka ngayong araw na February 2, mag-file yung mga Sara Duterte groups. Yan? Mangyayari niyan. Parang baka singitan tayo. Kaya hindi tayo papayag niyan. So ngayong araw kaagad, pagbukas ng Kongreso, nag-file na yung mga natin, kasamahan sa Bunyog. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong na ito ngayon, nag-file yung Makabayan Bloc, kasama ang Bunyog, at maya-maya kasama na rin yung Magdalo, kasama na yung Akbayan. Ano po ito? Lahat ng mga grupo na nag-file di ba nag-file tayo nung last November ng 2024. 2024, December 2, December 14. Yung mga final nung December 2024. Tapos inabot ng 2025, yung February 5 na. Ngayon, yung mga grupo na yon, magpa-file ulit ngayong araw. Mga ground sa kaso ni Duterte, ni Sara, hindi yung dinesisyonan ng Korte Suprema. Yan yung pagkakaiba nitong mga DDS at tayo. Ang DDS, ang purpose lang talaga, manira ng manira, panggulo. O tingnan nyo yung pag-file ng impeachment kay PBBM. Sabi, laban sila kay PBBM. Tapos nung hindi tinanggap nung January 22, dapat bumalik sila nung 26 ba yun?
Dapat bumalik sila. Hindi na bumalik. Ang paliwanag nila Mike Defensor, Chavit Singson, Attorney Topacio, wala na kaming endorser eh. Wala na daw magi-endorse kasi nagbago na daw ng isip. Ganun ba yun? Isa lang naman na congressman ang kailangan. Isa lang naman na congressman, walang natira kahit isa. Kala ko ba palaban? Oh, itong mga grupo na nagpa-file ngayon ng impeachment kay Sara, hindi ito paninira kay Sara Duterte. Ilinilinaw natin 'yan. Ito'y pagpapanagot sa kanya. Malinaw kasi ang objective natin diyan, panagutin. Marami siyang mga ginawa na paglulustay sa pundo ng bayan. Hindi pwedeng palampasin 'yan. Nakalagay yan sa Article 11, Accountability of Public Officers. Dapat managot. Dapat managot ang lahat ng sangkot. Tuloy tayo, para sa atin, lahat dapat managot. Yung mga sangkot sa flood control anomalies, dapat managot. Yung mga sangkot sa paglulustay ng confidential funds nila, tulad ni Sara, dapat managot. Wala tayong pinipili. Panahon man yan ni Duterte, panahon ni Marcos yan, dapat managot. Yung mga senador na sangkot sa paglulustay ng pundo ng bayan, yung flood control na mga anomalya, dapat managot. Yung paglulustay ni Sara ng confidential funds, dapat managot. Yan yung ano. Ngayon, itong mga DDS, pinag-iinitan nila si Martin Romualdez at saka si PBBM. Dapat daw managot din si Martin Romualdez. Ang problema, hindi naman sila nagpo-produce ng ebidensya. Mag-produce kayo ng ebidensya nyo. Sampahan nyo na rin ang kas. Alam nyo, mga DDS dito, ang ganda na mapanagot natin ang lahat ng sangkot. Kung si Martin Romualdez ay mayroon kayong ebidensya, ilabas nyo na para managot din si Martin Romualdez. Yun ang maganda eh. Makulong na lahat. Si Martin Romualdez, si Sara Duterte, si Labong Revilla, ikulong natin lahat. Tumulong na kayo. Ba't hindi nyo kasi ilabas yung mga ebidensya nyo? Panay lang kayo atake sa social media. Sabi ng mga DDS, panagutin si Martin Romualdez, wala namang testigong linalabas. Sino maglalabas ng testigo kay Martin Romualdez? Kami? Wala nga kaming alam dyan eh. Kayo yata ang maraming alam eh. Ang bunyog, wala kaming alam na mga ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ang mayroon yata si Saldico. Pauwiin niyo si Saldico. Di ba? Di ba? Pauwiin niyo si Saldico. O si Risa daw, sabi ni Cyril Demante, kasuhan niyo. Si Risa Hontiveros, matindi niyo kasuhan. Di ba? Ano yan eh? Paulit-ulit kayo ng Risa Hontiveros, kasuhan niyo. Ang problema sa inyo sa mga DDS, trolls kayo eh. Wala naman kayong ginawa eh. Katulad nun, kakasuhan daw si Martin Romualdez, wala namang naikakaso. Kakasuhan daw si PBBM ng impeachment, hindi naman na-file. Ang rason nila, wala daw endorser. Yung pala, paano yan? Paano yan? Paano kayo makakapag-file ng impeachment kung walang endorser? Maghanap muna kayo ng endorser. Hindi nyo ba nakumbinsi yung anak ni Marcoleta, yung Paulo? Hindi nyo ba nakumbinsi si Pulong Duterte o yung anak niyang si Omar? Hindi nyo ba nakumbinsi si Tubi Tiangco? Hindi nyo nakumbinsi yun? Yan yung alam nyo mga kabunyog, gusto ko makita natin lahat ng mga kurap makulong. Alam nyo naman ako talaga lahat ng sangkot dapat managot. Akala nila Sara Duterte dahil dinesisyon na ng Korte Suprema yung impeachment niya pabor sa kanila, akala nila titigil na tayo. Kahit ayaw natin ng desisyon ng Korte Suprema, tuloy. Okay? Sinabi ng Korte Suprema, ganito daw, ganito gawin. O sige, gagawin namin yan. Kahit masama sa loob namin ang desisyon nyo, gagawin namin yan. Kasi ang gusto namin, mapanagot si Sara Duterte. Ganun yun. Pero, siyempre, hindi natin gusto ang naging desisyon ng Korte Suprema. Masyadong pinahirap ang impeachment. Pero kahit na ganyan yan, susundin natin yan. Mahirap man yan, gagawin natin dahil gusto nating mapanagot si Sara Duterte. Ganon yung paninindigan ng bunyog. Ganon yung paninindigan natin. Itong mga sinasabi, takot lang daw kasi tayo pag naging presidente si Sara. Takot lang daw tayo pag naging presidente si Sara. Panahon nga ni Duterte, hindi kami natakot. Panahon nga ng tatay niyan, si Digong, ang bunyog naninindigan na laban kay Digong.
panahon pa ni Duterte, tingnan nyo kung paano nabuo ang Bunyog. Oh, nabuo ang Bunyog, nag-rally kami doon sa, anong taon yon? 2020. February 22, 2020, doon nakilala ang Bunyog at si Attorney Enzo. Oh, panahon ni Duterte, lumalaban na kami. Tapos sasabihin nyo ngayon, ikot kami kay Sara Duterte. Ha? Ano yan? Sinasabi nila, si Trillanes daw, takot na kay Sara Duterte. Paano naman matatakot kay Sara? Panahon nga ni Digong. Panahon ni Digong. Lumalaban na ang Magdalo, lumalaban na ang Bunyog. O tapos ngayon, sasabihin ninyo, takot kay Sara Duterte. Hindi ito pagkatakot kay Sara. Gusto naming mapanagot si Sara. Yun. Ha? Oh, gusto naming mapanagot si Sara. At itong isa pa, gusto rin naming mapanagot sila Chis Escudero, Villanueva, Estrada, yun. Lahat mapanagot. Pati yung mga officials ni PBBM, kung talagang sangkot sila, si Bunoan, dapat mapanagot din yan. Si Amina Pangandaman, dapat mapanagot yan. Kaya nga 'di ba, lagi akong nagsasabi, bakit hindi iniimbestigahan si Amina Pangandaman? Bakit hindi iniimbestigahan si Lucas Bersamin? Oh, bakit hindi iniimbestigahan yung mga Yusek? Dapat imbestigahan din yun. Alam niyo mga kabunyog, gusto natin lahat dapat mapanagot. Si Sara Duterte man yan, si Bong Revilla man yan, si Jingo Estrada man yan, Villanueva, Escudero, dapat mapanagot yan. Sila Amina Pangandaman, sila Lucas Bersamin, yan, dapat mapanagot lahat yan. Ha? Tayo dito, lahat ng sangkot, lahat ng kurakot, mapanagot. Yan yung ano natin. Yan yung panawagan natin. Itong pagdating kay Romualdez, ang problema kasi natin kay Romualdez, pinaliwanag yan ni retired Associate Justice Carpio Morales. Anong sabi? Ni ipakita ko sa inyo. Ito yung paliwanag ni Carpio Morales, ni Conchita Carpio Morales. Ayan basahin nyo. Carpio Morales, some say Romualdez did extensive layering, making alleged corruption. Kumbaga putol kasi. Pero ang sinasabi diyan, ang pagdating kay Romualdez, grabing layering ang ginawa. Grabing layering. Ang ibig sabihin ng layering, tingnan nyo. Sino lang ang may direktang kontak kay Romualdez? Si Saldico. Si Saldico. Yung mga contractors, yung mga kongresista, wala. Wala. Ngayon, paano mo ngayon ipipin down si Romualdez? Dapat si Saldico. Kaya ang gawin nyo, pauwiin nyo si Saldico. Di ba kakampi nyo na mga DDS, kakampi nyo na si Saldico? Pauwiin nyo para mapin down si Romualdez. Yan yung kahit si Carpio Morales, tingnan nyo, sabi niya, some say Romualdez did extensive layering. Yan yun, layering. Ngayon, dahil grabe ang layering ni Romualdez, sino lang ang pwedeng mag-pin down yan? Yung direktang nakakakonek sa kanya. Sino yon? Si Saldico lang yun. Si Saldico lang yun. Ngayon, gusto nyong mapanagot si Romualdez, pauwiin nyo si Saldico. Pauwiin nyo. Ang problema kasi, ang sinasabi nila Mike Defensor, takot daw si Romualdez, si Saldico dahil baka patayin daw pag uwi sa Pilipinas. Yan ang problema nyo. Kung takot kang manindigan para sa katotohanan, yan ang problema. Ang gusto kasi nitong mga DDS, ang ipagtanggol natin sila Duterte, hindi. Lahat managot. Pag sinabi natin lahat, as in lahat, sana mapanagot natin ang lahat ng sangkot sa ating bansa. Lahat ng kurakot. Sa totoo lang, lahat ng kurakot dapat mapanagot. Ako nga, kahit executive secretary ni PBBM yan, si Recto, suportado ko yung ikinaso dyan kay Recto. Pero dapat ipatawag na rin ng Blue Ribbon. Si Amina Pangandaman, si Lucas Bersamin, ipatawag na rin yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo tayo, hindi tayo dapat maging panatiko. Huwag tayong maging panatiko sa Marcos, huwag tayong maging panatiko sa Duterte. Ito kasing mga DDS na ito, kala nila walang masamang ginagawa yung kanilang mga idolo. Hindi. Pag may ebidensya, panagutin natin. Sa Marcos naman, yung mga loyalista ng Marcos,
Kahit pagkakampiyan ng Marcos, tulad ni Recto, tulad ni Amina Pangandaman, tulad ni Bunuan, tulad ni Bersamin, imbestigahan yan. Wala tayong palilibrehin. Lahat ng sangkot dapat managot. Ano to mga kabunyog, mga kababayan? Yan po ang paninindigan ng bunyog. Ngayon, ano ito? Abangan ninyo, maghapon tayo. Iko-cover natin yung grabing mga mangyayari ngayong araw. Itong tungkol kay Sara Duterte na impeachment, hindi natin tatantanan to. Akala ng Korte Suprema, akala ng mga DDS, dahil nanalo sila sa Korte Suprema, tapos na. Sabi nila, tapos na, final, period. Sabi ko, saan yung period doon? Saan yung period? Ano to, mga kabunyog, mga kawain? Tayo, ayaw natin ang naging desisyon ng Korte Suprema, masyadong mahirap. Pahirapan yung linagay na rules ng Korte Suprema tungkol sa impeachment. Pero tayo, gaano man kahirap, gaano man pinahirapan ng Korte Suprema ang impeachment, hindi tayo susuko, hindi tayo titigil. Hindi man natin gusto ang impeachment na desisyon ng Korte Suprema kasi pinahirap nga. Gagawin natin, susundin natin yung rules na yun. Tayo naman ganun eh. Kini-criticize natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi natin susundin yun. Ganun tayo. Wala tayong magagawa eh. Pag hindi natin sinunod yung rules na yun ng Korte Suprema, papabayaan natin si Sara. Papabayaan natin? Hindi. Ang gagawin natin, susundin natin yung linagay ng Korte Suprema sa rules nila. Susundin natin para wala na silang masabi. Ganon. Ganon ang paninindigan ng bunyog. Ganon ang paninindigan ng mga grupong nag-file ng impeachment kay Sara. Tayo ngayon, ano tayo eh? Hindi naman tayo kasi nag-file ng impeachment kay Sara noong 2024 at 2025. Hindi naman tayo nag-file ng impeachment para lang siraan si Sara. Hindi. Ang gusto natin, mapanagot. Ngayon, ito, sabi ni Cyril Diamante, attorney ka pa naman tapos kontra ka sa Supreme Court. Dapat sa'yo i-disbar. Mag-file ka ng disbarment. Mag-file ka ng disbarment. Anong problema doon? Alam nyo, panay lang kayo mga dada. Alam nyo kayong mga DDS, panay kayo dada. I-impeach daw si PBBM. Wala namang impeachment na final. Panagutin daw si Martin Romualdez, wala namang pinafile na mga kaso at ebidensya. Wala eh. Ang nangyayari sa inyo, ang paborito nyo lagi, adik si Marcos, bangag si Marcos, pulburon video. Tapos mayroon na naman sila ngayon kung ano-ano. Tapos yung kalusugan daw ni Marcos. Ay, alam nyo, yung mga issue nyo, wala yan. Yung mga issue nyo na yan, wala yan. Kung may issue kayo kay Romualdez at kay Marcos, yung corruption nila. Yun ang ilabas nyong mga ebidensya. Hindi yung paulit-ulit na kayo ng mga bangag-bangag na yan. Alam nyo, kayo lang ang paulit-ulit niyan. Hindi naman yan kayang makatayo sa korte. Yung mga bangag-bangag video. Tapos yung kalusugan daw ni Marcos. Ay, kayo na lang yan. Yun lang ang kaya nyong issue eh. Kasi, yun lang ang kaya nyong paulit-ulitin sa inyong mga vlogs, mga content, mga trolls. Di ba? Same narrative. Tama ka, Brenda Barton. Paulit-ulit sila niyan. Kung seryoso ang mga DDS na mapanagot ang lahat ng sangkot, ilabas nila ang ebidensya kay Marcos, ilabas nila ang ebidensya kay Martin Romualdez. Di ba? Bakit hindi nila magawa? Tapos sa impeachment kay PBBM, hindi naman sila nag-file. Bakit hindi sila nag-file? Ang paliwanag nila, umatras daw yung mga endorsers nila. Ay, ganun ba yun? Kung ikaw ay naninindigan, palaban ka talaga, hindi ka aatras. Ang paliwanag kasi nila doon, tinakot daw yung mga kongresistang mag-i-endorse sana. Sus naman. Ano ba naman yan? Ano daw? Kaya ang ginagawa nila ngayon, hindi na nga sila makapag-rally eh. Kasi wala namang mga taong sumasama sa rally nila. Ang ginagawa na lang ng mga DDS, motorcade. Kahit nga motorcade, nilalangaw. Di ba? Yan yung Alam nyo, ito. Ito lang. Kung ngayon ay pinapanagot natin si Sara, tapos pinapanagot na rin sila Revilla,
papanagutin sila Villanueva, papanagutin sila Jinggoy Estrada, papanagutin sila Bunuan. Kung ano naman ang dapat gawin ng mga DDS, mag-produce na rin kayo ng mga ebidensya nyo at testigo laban kay Martin Romualdez. Mag-produce na rin kayo ng mga ebidensya at testigo nyo laban kay PBBM. O yun, para lahat ng sangkot, lahat ng kurakot, mapanagot. Yun. Diba? Pero kung panay lang kayo, ang paborito kasi nilang issue, ano ba yon? Ang paborito nilang issue, tungkol daw sa kalusugan ni Marcos, na ano na daw ito. Sabi nila, physically incapacitated, papalitan na ni Sara. Tapos bangag-bangag video na yan. Tapos pagdating sa China, yun, tudo-tudo tanggol sila sa China. Yan yung mga DDS. Yan yung mga DDS. Tudo tanggol sa China. Kaya ang tawag ni Ronald Llamas sa kanila, sa mga senador ng DDS, ano yon? Chinador. Chinadors. Mga Chinadors. Mga senador na maka-China. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ako, ano ito, maganda itong nangyayari ngayon na, tayo? Ang dami nating pinapanagot. Ang hirap ng laban, mga kabunyog. Ang hirap. Tulad ditong kay Sara Duterte. Ito namang Korte Suprema, pinahirapan pa tayo. May impeachment nang naipasa last year. Binasura nila. Ngayon, hindi naman tayo titigil. Laban pa rin tayo. Kahit mahirap yung mga sinabing rules ng Korte Suprema. Mahirap yung rules na sinabi nila. Masyado nang detalyado. Pahirapan. Pero ano man, kahit pahirapan yan, isang malinaw na lang na mahirap dun sa sinabi ng Korte Suprema. Sabi nila, February 6. Ang next na filing daw, February 6. Ngayon na naman, naglabas na naman sila ng paglilinaw, hindi daw February 6. Ang session days daw na ginagamit sa impeachment, calendar days, dinapaga, January 14. Kaya lang, linabas nila yung desisyon nila, January 28. Kaya tayo ngayon, bigla tayong nag-file ng impeachment ngayong February 2. Kaya nga maraming nabibigla Sabi na, attorney, akala ko ba February 6? Yun na nga Naglabas kasi na naman ng desisyon ng Korte Suprema, ang gamit daw na session days sa impeachment, hindi daw session days talaga, kundi calendar days. O di ibig sabihin, mapapaaga. Kung kukumputin yung sinasabi ng Korte Suprema sa bagong desisyon, January 14. Kaya nang malaman natin yan, kailan lang nating nalaman yan, nung nilabas nila ang desisyon, kailangan nila nilabas yung desisyon, January 28. So kaya, ngayong February 2, nag-file tayo. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya tuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Kapag file na yan ngayong araw, mga susunod na mga araw, ire-refer na yan sa Rules Committee. Pagkatapos sa Rules, ire-refer na sa Justice Committee. So, tingin ko mga February 15, magsisimula na ang hearing sa impeachment ni Sara Duterte. Uhubaran yan si Sara sa hearing na yan. Yung mga bank accounts nila ni Digong, yung bilyon-bilyon ang laman, malalaman natin yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.